Noong ika-7 Abril 2026, ang huling mapagsisikap na isalba ang kapayapaan sa International Negotiation Table ay opisyal na bumagsak ng tuluyan. Sa rehiyon ng Middle East, ang atmosfera ay naging napakabigat sa harap ng isang ganap na digmaan na hindi na maiwasan dahil sa malinaw na banta mula sa patuloy na paglawak ng mga asymmetric weapon systems, partikular na ang mga long-range suicide drone. Nagpasya ang militar ng Amerika at militar ng Israel na huwag nang maghintay pa. Agad nilang inilunsad ang isang preemptive strike campaign, ang pinakamalaking operasyon sa loob ng maraming dekada. Ang panggunahing launin ay ang ganap na paglipol sa mga underground factory at strategic depots ng mga drone ng militar ng Iran. Layon nitong balin ang gulugod ng strategic long-range attack network at puksain ang anumang kakayahan para sa pagganti laban sa mga base ng kaalyado. Ang digmaan ay hindi nagsimula sa mga matitinding deklarasyon sa international media, kundi sa mga dambuhalang kislap ng apoy na humiwa sa katahimikan ng gabi sa mga sikretong military runways. Mula sa mga higanteng forward air bases ng militar ng Amerika, na nakakalat sa Arabian Peninsula at sa mga strategic airports ng militar ng Israel, isang malakas na Air Force ang pinakilos. Dos-dosa ng mga 5th generation stealth fighters na F-35 kasama ang squadron ng F-15 heavy multi-role fighters ang sabay-sabay na nakatanggap ng sikretong utos para sa combat sortie. Ang malalakas na jet blast mula sa mga makina ay nagbugang asul na apoy na tila tinutunaw ang hangin sa runway ng disyerto bago liparin ang mga makinarya ng digmaan na may dalang toneladang nakamamatay na armas patungo sa madilim na kalangitan. Ang dambuhalang composite formation ay mabilis na nahati sa maraming tactical spearheads na independenteng kumikilos ngunit may perpektong koordinasyon sa pamamagitan na real-time data sharing system. Ang mga fighter squadrons ay lumipat sa napakababang altitude upang sumunod sa hugis ng kalupaan, gamit ang malalalim na bangin at ang kadiliman upang magtago mula sa surveillance system ng KW. Ang electromagnetic space ay agad na naging una at pinakamitinding larangan ng digmaan. Ang mga modernong electronic warfare aircraft ng US-Israel Alliance ay nagsimulang maglabas ng napakalakas na radiation waves na lumikha ng malalaking pader ng electromagnetic interference upang bulagin ang buong air defense reconnaissance system sa kahabaan ng hangganan. Sa mga early warning radar stations ng militar ng Iran na matatagpuan sa itas ng Zagros Mountains, ang mga screens ay sabay-sabay na napuno ng white noise na ganap na nagtakip sa anumang target signal. Agad na natukoy ng mga veteranong air defense operators ang palatandaan ng isang malawakang electronic penetration, ang panimula ng isang malupit na airstrike. Ang pinakamataas na combat alert ay agad na idineklara sa buong bansa. Ang tunog ng mga sirena ay bumasag sa katahimikan ng mga military bases. Ang integrated multi-layered air defense network ng militar ng Iran ay agad na lumipat mula sa standby patungo sa highest combat readiness state. Ang mga long-range surface-to-air missile systems, gaya ng lokal na Bavar 373, ang S-300, at napakaraming medium-range complexes, ay nagsimulang magpaikot ang kanilang nga radar station sa maximum power upang maganap ang target sa gitna ng makapal na interference. Ang mga utos para sa emergency interception ay ipinadala sa bilis ng liwanag sa pamamagitan ng underground fiber optic cables. Mula sa mga aircraft hangars na nakabaon ng malalim sa mga batong bundok, ang nga squadron ga F-14 at MiG-29 interceptors ng Iran Air Force ay mabilis na lumabas sa runway. Sa tulong ng afterburners, sila ay paitaas na humarurot sa himpapawid bitbit ang mga radar-guided air-to-air missiles at infrared short-range missiles, determinadong bumuo ng isang bakal na kalasag upang protektahan ang kalangitan ng kanilang bansa. Ang unang madugong sagupahan ay naganap sa border airspace, kung saan ang mga radar waves ng dalawang panig ay nagtagpi-tagpi na parang mga invisible na espada na naglalaban. Ang nanggunang squadron ng stealth fighters ng Israel na nagsisilbing mga tahimik na mangganggaso ay ginamit ang kanilang mahusay na radar-absorbing features upang tahimik na lapitan ang mga Iranian interceptors na sumusubok bumuo ng defensive wall. Sa sandaling kalkulahin ng ballistic computer ang target sa optimal range, ang mga 5th generation fighters ay biglang nagbukas ng kanilang internal weapon base at nagpakawala ng mga advanced active radar-guided air-to-air missiles. Ang nga missile nga matayan ay lumipat sa bilis na 3 beses ng bilis ng tuno. Ang mamakina ng missile ay nagliyap ng matindi
na gumuguhit ng manipis ngunit matalas na puting usok sa tahimik na gabi. Ang mga target lock warning system sa mga eroplano ng Iran ay agad na naglabas ng nakabibinging tunog at pulang ilaw, hudyat ng paparating na kamatayan. Ang mga veteranong pilotong Iranian ay hindi nagpanik. Agad silang nagsagawa ng high-intensity evasive maneuvers. Tinitiis ang G-force na umaabot sa siyam na beses ng bigat ng kanilang katawan. Ang mga fighters ay mabilis na nagbago ang direksyon habang naglalabas. Enga mga ulap enge chaff at flares upang linlangin ang radar at optoelectronic circuits enge missiles enge kaway. Gayunpaman, ang lakas ng high-tech weapons na sinamahan ng taktika ng pag-atake mula sa mga blind spots ay napatunayang napakatindi. Ang tahimik na gabi ay biglang nagliwanag dahil sa mga dambuhalang bolang apoy nang tumama ang mga missiles ng US-Israel Alliance sa kanilang target. Ang nga matitibay na fighter planes nga Iran na tumitimbang ngang tonelada ay nakawata-wata sa gitna ngang himpapawid. Libu-libong nagliliyap na piraso ang nahulo na parang bulalakaw sa tuyong dalisdis ng bundok, dala ang buhay ng kanilang ma-elite na piloto. Kahit na nasaksihan ang pagkasawing ng kanilang makasamahan, ang moral ng mga Space Defense Forces ay hindi natinag. Ang mga natitirang eroplano ng Iran ay galit na umaruro sa maximum speed, suwang sa panganib upang direktang arapan ang attack formasyon ng alyansa. Ginamit nila ng husto ang kanilang AESA radars at passive optoelectronic reconnaissance systems upang hanapin ang mga ghost stealth fighters sa pamamagitan ng pagtukoy sa init mula sa mga makina ng kaaway. Ang medium-range interceptor missiles ay galit ding ipinutok ng militar ng Iran patungo sa pinakmumulan ng interference, na lumikha ng isang hindi pa nasasaksihang aerial battle sa stratosphere. Ang habulan sa himpapawid na natatapos sa huling sandali at ang matitinding maneuvers upang iwasan ang missile ay sumait sa lakas at katinuan ng mamandirigma sa langit. Hindi naging balewala ang matinding pagganti na iyon. May modernong fighter jets ng Amerika at Israel ang tinamaan ng shrapnel mula sa sumabog na missiles ng Iran. Ang makina ng mga mahaling makinarya ay agad na nagbuga ng itim na usok dahil sa fuel leak na nagpersa sa piloto na itapon ang kanilang armas upang bawasan ang bigat at mabilis na umurong sa likod ng kanilang defensive line upang iligtas ang kanilang buhay. Sa likod ng kaguluhan ng apoy na nilihang fighters, ang tunay na mga dambuhalang anino ng operasyon ay nagsimula ng makpakita. Ang squadron ng B, 2 strategic stealth bombers ng US Air Force ay tahimik na pumasok sa mga butas ng air defense na kabubukas pa lamang ng fighter jets. Sila ay lumipat sa ganap na katahimikan. Ang kanilang jet black radar absorbing paint ay ganap na humalo sa kadiliman ng kalawakan. Sa lublang dambuhalang weapon base ng mga bombers na ito ay ang toneladang bunker buster bombs na ginagabayan ng ultra-precise satellite signals. Ang mga Seeds of Death na ito ay espesyal na idinisenyo upang tumagos sa 10-10 metro na reinforced concrete at sa pinakamatitigas na volcanic rocks. Ang kanilang target ay nakaprogram na sa central computer ang mga coordinates ng mga sikretong underground bunkers kung saan tumatakbo ang mga drone production lines ng militar ng Iran. Ang mayos na koordinasyon sa pagitan ng Air Defense Suppression Forces, Interception Forces at Strategic Bombing Forces ay nagbakita ng pinakamataas na antas ng joint warfare art ng alyansa. Isang dambuhalang makinarya ng digmaan ang sumusulong upang durugin ang strategic targets matapos magtagumpay ang mga F-35 stealth fighters at electronic warfare squadrons ng Amerika at Israel sa pagpunit sa outer air defense layer ng Iran. Ang ikalawang yugto ng preemptive strike campaign ay agad na inactivate ng may nakapangingilabot na tindi ng pagkawasak. Ang mga B-2 strategic stealth bombers ng US Air Force matapos pumasok ng malalim sa airspace ng Central Iran ay nagsimulang magbukas ng kanilang malalaking weapon base. Sa parehong pagkakataon, mula sa labas ng abot ng long-range air defense systems, ang mga B-52 strategic bombers ng militar ng Amerika at ang mga F-15 heavy attack fighters ng militar ng Israel ay sabay-sabay na nagpakawala ng dandang long-range land attack cruise missiles. Ang mga stealth missiles na ito ay bumuhos na parang ulan ng kamatayan. Dala ang mga warheads na tumitimbang ng dandang kilo ng high explosives. Humaharurot ang mga ito sa mga trajectory na sumusunod sa hugis ng lupa upang makalusot sa mga mapanganib na bangin ng gitnang kabundukan. Ang pangunahing layunin ng ulan ng Hualuk, firepower, na ito ay ang puso ng industriya ng depensa na gumagawa ng mga asymmetric weapons ng militar ng Iran.
ang mga factory complexes, assembly lines, at mga underground strategic depots ng Shahed suicide drones. Sa loob ng maraming taon ay lihim na ibinaon ng militar ng Iran ng dandang metro sa ilalim ng matitigas na bato sa gitnang kabundukan. Protektado ang mga ito ng napakakapal na layer ng reinforced concrete at mga blast-proof spring door systems. Dahil sa proteksyon ng masalimuot na hugis ng lupa, ang nga pabrikang ito ay dating itinuturing na mga kuta na hindi magigiba. Ngunit sa harap ng lakas ng strategic air forces ng Amerika at Israel, ang konsepto ng pagiging invincible ay nahaharap sa pinakamatinding pagsubok sa kasaysayan ng modernong digmaan. Dandang cruise missiles mula sa iba't ibang direksyon ang lumilipad sa subsonic speed gamit ang inertial guidance systems na katuwang ang satellite positioning at optical sensors para sa terrain matching, TERCOM, na sabay-sabay na tumatama sa nga target coordinates na may error margin na sinusukat lamang sa milimetro. Ang mga central control systems ng Amerika sa mga forward bases ay patuloy na tumatanggap ng battlefield data sa pamamagitan ng military satellites. Sinusubaybayan ng mga command officers ang bawat maliit na tuldok na kumakatawan sa mga misiles na gumagalaw sa global system. Ang cruise missiles na lumilipat sa altitude na ilang 10 metro lamang mula sa tuktok ng puno ay patuloy na nababago ng direksyon sa madalisdis ng burol upang bulagin ang low altitude radar systems ng KW. Nakaprogram ang mga ito na magtagpo sa isang punto sa isang pagkakataon upang lumikha ng saturation attack laban sa mga point defense air defense systems. Nang makalusot sa huling defensive grid ng mga automatic rotary barrel anti-aircraft guns ng Iran, ang mga missiles ay agad na nagsagawa ng biglang pag-akyat at pagdive ng may matinding acceleration. Sa kabila ng libu-libong tracer rounds na bumabalot sa kanila, malaking bahagi ng mga missiles ang nakalusot sa makapal na depensa at direktang tumama sa mga gusaling kinaroroonan, any energy supply at ventilation systems ng underground complexes. Nang tumama ang mga unang misil, sunod-sunod na kislap nga apoy ang sumiklap sa gitnang tuyong lambak. Ang bagsik ng mga high explosive fragmentation warheads ay winasak ang mga early warning radar stations, communication towers, at mga outer air defense positions. Ang pagkawasak ngang underground ventilation system ay isang mapanirang dago upang itigil ang daloy ngangin at pahinain ang nga tauhan sa ilalim ngang lupa na lumikha na matinding panik bago pa man bumagsak ang mga tunay na bunker buster bombs. Nang matanggal ang huling layer ng depensa, nakbukas ang daan para sa mga pinal na dago mula sa itaas. Sa sandaling ito, ang mga B-2 Spirit stealth bombers ng Amerika ay patuloy na nagpapatrolya sa altitude na 15,000 metro labas sa abot ng mga medium-range missiles. Ang mga optoelectronic computer systems ay nagsusukat ng bilis ng hangin, temperatura, humidity, at atmospheric pressure upang makuha ang perpektong bombing solution. Nang dumating ang tamang pagkakataon, ang mechanical release systems ay na-activate na nagpakawala sa mga dambuhalang Steel of Death na kilala bilang GBU-57. Sa manipis na hangin ng stratosphere, ang tipa ng metal na tumitimbang ng mahigit 13,000 kilogram ay nagsimulang bumaksa. Ang kanilang fin systems ay patuloy na nag-adjust ng trajectory ayon sa updated data mula sa satellite. Nang tumama sa ibabaw ng mabundok na lupain, ang ultra-hard alloy shell ng bomba ay sumalpok sa bato na lumiha na kapangingilabot na pressure. Ang dambuhalang kinetic energy ay bumasag sa geological strukture na nagbaon sa bomba ng 10-10 metro sa ilalim ng lupa bago maaktibate ang delay fuse. Ang lupa sa gitnang rehiyon ng Iran ay niyanik na parang dumanas ng isang malakas na lindol. Ang mga underground explosions ay lumika ng dambuhalang pressure na napalipat ng libu-libong tonelada ng lupa, bakal, at semento sa himpapawid na bumunga dambuhalang ulap ng alikabok na napadilim sa gabi. Sa loob ng mga underground bunkers na dati ay maingay dahil sa paggawa ng mga piyesa para sa Shahed suicide drones, naging mga zone of destruction na ngayon. Ang pressure mula sa mga pagsabog ay ganap na nagpaguba sa mga tunnels na nagbaon sa mga modernong production lines, sumira sa libu-libong maliliit na internal combustion engines at sa mga bagong gawang guidance systems. Ang mga imbakan ng solid fuel at fragmentation warheads ay nilamon ng apoy na lumikha ng mga dambuhalang secondary explosions na niyanig ang buong istruktura ng mga artificial caves.
Dandang military experts, weapon engineers at mga miyembro ng Revolutionary Guard na nagbabantay sa complex ang nabaon sa ilalim ng makapal na lupa at bato. Ang industriya nga, asymmetric weapons na pinahirapan ng Iran sa loob ng maraming dekada ang sandata na dati ay nagdulot ng takot sa maraming kaalyadong puwersa sa rehiyon ay nadurok na ngayon at naging manggaabo. Hindi huminto sa pagpuksa sa mga factory. Ang Air Forces ng Amerika at Israel ay nagpatuloy sa pag-atake sa mga forward air bases at mobile depots ng Iran. Ang mga squadron ng F-15 Strike Eagle ay humarurot sa mga desert runways, nagpapakawala ng mga cluster bombs at area denial weapons. Ang mga submunitions ay kumalat sa malawak na lugar na nagwasak sa mga aircraft hangars, fuel tanks at ground command stations. Ang mga matitibay na military runways ay nawasak, naging magabitag-bitag na semento na hindi na maaring paglapagan ng eroplano. Ang malupit na firepower na alyansa ay hindi lamang para sumira ng pasilidad kundi para magpadala ng strategic warning tungkol sa kanilang absolutong bentahe sa teknolohiya. Ang pinsala sa kagamitan ng Iran ay hindi na mabilang. Ang buong strategic stockpile para sa mga susunod na drone operations ay nabura sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga military analysts ay tumpa na kinalkula ang dago na ito upang ganap na maparalisa ang supply chain mula sa production, assembly, hanggang sa storage at transportasyon. Ang strategic goal ay matagumpay na nakamit. Nang matapos ang matinding pagkawasa mula sa mga bunker buster bombs, isang mas madugong labanan ang pumasok sa pinakamitinding yugto. Matapos ang ilang sandali ng pagkagulat, ang militar ng Iran ay mabilis na naorganisa muli at gumanti gamit ang lahat ng kanilang natitirang air defense power. Ang Integrated National Air Defense Network, kahit na butas-butas na, ay nagpakita ng matinding bagsik. Ang mga lihim na long-range radar station sa mga kuweba, na nanatiling tahimik sa simulan ng operasyon upang protektahan ang kanilang sarili, ay inutusang mag-activate. Ang malalakas na electromagnetic radiation ay sumuyot sa langit, hinihiwa ang interference fog na inilatag na electronic warfare squadrons na Amerika. Sa mga underground air defense command centers, ang mga veteranong opisyal ng Iran ay nakatitig sa kanilang mga screens, mabilis na sinusuri ang trajectory ng dandang target sa kanilang airspace. Nagsimulang bumalot ang long-range air defense threat na Iran sa himpapawid. Ang sopistikadong missile systems gayang Bafar, 373 at ang makapangyarihang S-300 ay agad na naglock sa mga target mula sa kanilang vertical launch silos sa makikitit na lambak. Ang dambuhalang interceptor missiles na tumitimbang ng tonelada ay paitaas na ipinutok na nakpula sa langit nang mag-activate ang kanilang mine engines. Ang mga serye ng interceptor missiles na lumilipad sa hypersonic speed ay humati sa stratosphere na gumuhit ng mga tuwid na linya ng usok patungo sa attack formation ng Amerika at Israel. Dahil sa matinding paghabol ng mga air defense systems na ito, ang mga elite pilots ng Amerika at Israel ay napilitang ilabas ang lahat ng kanilang survival skills. Ang mga threat warning system sa cockpit ay patuloy na nag-alerto, na nagpuwersa sa mga F-15 at F-16 na ihinto ang kanilang ground attack missions at magsagawa ng mga matitinding maneuvers upang takasan ang mga missiles. Sa altitude na 10,000 metro, naganap ang mga life and death maneuvers sa napakabilis na takbo. Ang mapiloto ay nagsagawang nga liko at pag-ikot sa G-force na lampas sa normal na kakayahan ng tao. Nagpakawala sila ngang libu-libong flares at chaff upang linlangin ang radar at infrared seekers ng mga missiles. Gayunpaman, ang kapal ng firepower ng Iran ay nagbungga. Isang F-15 IRAM ng Israel ang hindi nakatakas sa kumpol ng 3 misiles mula sa Bavar 373. Kahit na sinubukan ng piloto na itapon ang lahat ng armas upang bumilis, isang missile ang sumabog malapit sa kanya sa pamamagitan ng proximity fuse. Ang shrapnels ay nagwasak sa buntot at kaliwang makina ng fighter jet. Ang makinaryang nagkakahalaga ni milyon-milyong dolyar ay agad na nawalan ni kontrol, nagliyab at nahulog sa madilim na disyerto. Kasamang nasawi ang 2 piloto na hindi na nakapag-eject. Ang dugong ng alyansa ay dumanas sa battlefield ng Gulf. Sa gitna ng kaguluhan, ang interceptor fighters ng Iran ay patuloy na sumugot. Ang batikang F-14 Tomcat at mga squadron ng MiG-29 mula sa sikretong airfield ay sunod-sunod na lumipat. Bagaman mas mababa ang kanilang teknolohiya sa tago stealth, ang kanilang katapangan at pamilyaridad sa mabundok na lupain ay
nakatulong sa mga Iranian pilots upang makalapit ng hindi inaasahan. Isang beyond visual range at close-quarter dogfight gamit ang air-to-air missiles ang agad na sumiklab. Ang mga F-35 at F-22NG Amerika ay napilitang gamitin ang kanilang high-power radars upang i-lock ang mga Iranian fighters na paparating sa maximum speed. Ang nga active medium-range air-to-air missiles ay patuloy na ipinuto ang bawat panik na ginawang isang masalimuot na weapon kamatayan ang stratosphere. Ang agwat sa sensor technology at missile range ay unti-unting nagbigay ng bentahe sa panig ng Amerika at Israel. Maraming Iranian fighters ang nabaril bago pa man nila malok ang kanilang target. Ang mga Iranian interceptor pilots ay tinanggap ang posibilidad na maging pain, dungkam, matapang, na hinihigop ang firepower ng Kawe upang bigyan ng pagkakataon ang kanilang ground-based air defense systems. Isang MiG-29 ngang Iran ang tinaman ng missile at sumabog sa isang dambuhalang bolang apoy. Ngunit ang sakripisyong iyon ay hindi nawalan ng saysay. Isang F-35 Lightning II ng Amerika, habang abala sa paghabol, ay pumasok sa isang ambush zone ng isang integrated air defense system. Isang misil ang biglang lumitaw mula sa isang malalim na bangin, tumagos sa stealth coating at sumabog malapit sa weapon bay. Ang sopistikadong eroplano ay gumiwang at nagbugang itim na usok. Napilitan ang American pilot na mag-eject, hinahayaan ang kanyang buhay na mahulo sa teritoryo ng Kawe na puno ng panganib. Dahil sa mga pinsalang ito, ang nga suppression of enemy air defenses, SED squadrons ng Amerika ay agad na ipinadala upang apulahin ang galit mula sa lupa. Ang mga EA-18G Growler electronic warfare aircraft kasama, ang mga fighter squadrons na may dalang anti-radiation missiles ay nagsagawa ng counterattack laban sa mga command centers ng Kawe. Ang mga AGM-88 HAR missiles ay humarurot patungo sa mismong radar beams na inilalabas ng militar ng Iran. Ang mga stealth missiles na ito ay tumama ng diretso sa mga radar stations at launch sites. Sa mga firebases ng Iran, alam nga combat crews na paparating na ang kamatayan ngunit tumanggi silang eye-off ang kanilang radar. Determinado silang panatilihing nakalok ang nga bombers ng Kawe hanggang sa huling sandali. Matitinding pagsabok ang naganap na nagpabagsak sa mga dambuhalang radar antennas. 12-12 ng air defense soldiers ng Iran ang nasawi sa kanilang pwesto. Ang langit ng Central Gulf ay naging isang maringal na larawan ng buhay at kamatayan ng bakal at dugo. Sa mga matitibay na bunker sa ilalim ng Zagros Mountains, isang dambuhalang galit ang inihahanda. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, na may ganap na kontrol sa strategic deterrent arsenal, ay walang balak na sumuko. Ang utos para sa isang total counterattack ay ipinadala ng tahimik sa pamamagitan ng secure fiber optic cables. Kasabay nito, sa 12-12 ng underground complexes sa kanluran at gitnang Iran, ang madambuhalang steel doors na tumitimbang ng daan-daang tonelada ay dahan-dahang bumukas. Mula sa kailaliman ng lupa, ang nga mobile launchers na may dalang nga medium at long-range ballistic missiles gaya nga Khorramshahr at Sejil ay itinaas sa kanilang launch angles handa para sa paghihiganti. Walang pag-alinlangan, daan-daang solid fuel rocket engines ang sabay-sabay na nagliyap. Ang tahimik na disyerto ay biglang nahati nga dambuhalang haligi nga apoy na nagliwanak sa langit na parang mga artificial suns na nagising. Ang dambuhalang pressure ay nagtula sa mga missiles na tumitimbang ng 10-10 tonelada patungo sa himpapawid, dala ang nga warheads na may libu-libong kilo ngang high explosives at submunitions. Ang kanilang ballistic trajectory ay kinalkula upang dumaan sa stratosphere patungo sa edge of space bago bumulusok ng may bilis na hindi mapipigilan patungo sa mga air bases at command centers ng Amerika at Israel sa buong Middle East. Ang tahimik na gabi ay naguluhan dahil sa daan-daang wetlua, fire streaks ng strategic weapons, hudyat ng isang malawakang paghihiganti. Sa mga space surveillance at multi-layered missile defense centers ng Amerika at Israel, ang atmosfera ay naging napakabigat dahil sa tindingang tensyon. Ang active electronically scanned array, AISA, early warning radars ay nagliwanag sa dami ng signals na lumika ng isang bagyo ng data para sa mga supercomputers. Ang Integrated Defense Network ay agad na inactivate sa maximum power. Ang mga Arrow 3 interceptors ng Israel at ang THAAD, Terminal High Altitude Area Defense System ng Amerika ay tumanggap ng utos na mag-auto-fire.
Mula sa mga silos sa hangganan at sikretong forward bases, ang mga modernong interceptor missiles ay humarurot paitaas na bumuang ang isang maliwanag na grid ng defensive fire. Sinusubukang magtatag ng isang kinetic energy shield upang protektahan ang mga pangunahing target mula sa pagkawasak. Ang sagupaan sa pagitan ng matalim na sibat at matibay na kalasag ay naganap sa altitude na daan-daang kilometro, isang espasyo na halos vacuum, kung saan ang hangin ay napakanipis kaya ang bawat galaw ay tila bumabagal at ang kamatayan ay dumarating ng walang anumang tuno. Ang mga high-tech kinetic interceptor warheads ay humiwalay sa kanilang booster rockets na lumipad na parang mga invisible na sibat. Ginamit nila ang ultra-sophisticated infrared sensors upang itutok sa bawat maliit na init na inilalabas ng ballistic warheads ng Iran, bagay na bumubulusok sa atmosfera sa bilis na lampas sa Mach 15 na lumilihan ng matinding friction sa hangin at nagliliyap na parang mabulalakaw. Ang langit sa gabi ay patuloy na niyaning ng mga direct collisions na may dalang dambuhalang enerhiya. Hindi ito magakaraniwang pagsabog, kundi pagpapakawalaeng purong kinetic energy habang ang dalawang hypersonic objects ay nagdudurog sa isa't isa na nagiging milyon-milyong piraso ang nagbabagang metal. Ang pira-pirasong ito ay lumikha ng ulan ng nakamamatay na bulalakaw na nahulog sa lupa na ginawang isang larawan ng apocalypse ang kalangitan. Ang mga missile defense forces na Amerika at Israel ay kumilos ng higit sa anumang limitasyon ng kanilang orihinal na disenyo. Ang combat crews ay nakatiti sa kanilang screens na puno nga target, habang ang kanilang kamay ay mabilis na nagmamanipula sa control panels. Ang bawat decision ay kailangang tumpak sa bawat milisegundo, pagkalkulang ng impact point, pag-allocate ng firepower, at pag-prioritize ng matarget lahat upang harangan ang ulan ng kamatayan. Ngunit ang saturation attack strategy gamit ang ballistic missiles ng Iran ay nagpakita ng nakamamatay na bagsik. Ang sabay-sabay na pagpapakawala ng maraming target na hinaluan ng mga complex electronic decoys at multiple independently targetable re-entry vehicles, MIRV, ay nagdulot ng overload sa multi-layered defense radar systems. Isang malaking bahagi nga warheads ang nakalusot sa bakal na kalasak ng alyansa, dala ang dambuhalang kinetic energy at tonaladang pampasabog, direktang bumaksa sa mga pangunahing base. Nang tumama sa lupa, ang pinsalan ng mga warheads na ito ay higit pa sa anumang imahinasyon. Ito ay isang purong pisikal na sakuna. Ang mga aircraft hangas na gawa sa makapal na reinforced concrete ay naduro na parang papel na nag-iwan ng madambuhalang crater na kayang lumamon ng isang buong gusali. Ang shockwave na may temperaturang libu-libong grado ay sumuyot sa lugar, nakpatak sa lahat ng istruktura, nakpasabok sa mga fuel tanks na naging mga dambuhalang haliging apoy, at tumupok sa lahat ng may buhay at kagamitan. Ang modernong fighters gaya ng F-35 Lightning II at F-15 Eagle na naghahandang lumipat ay nabaon sa dagat ng apoy. Ang rescue teams, bumbero, at mga nakaligtas na sundalo ay napilitang sumugot sa nagliliyap na impyerno upang iligtas ang kanilang mga kasamahan. Isang gabi nga labanan na nabahiran ng dugo, luha at abo. Ang ganting salakay mula sa mga underground silos ng Iran ay nagdulot ng malaking pinsala sa alyansa na muling nagpatunay sa isang malupit na katotohanan sa high-tech warfare. Walang lugar ang absolutong ligtas. Nang ang liwewe ng Abril 7, 2026 ay unti-unting sumikat sa gitnang kabundukan ng Iran, hindi ito nagdala ng init kundi nagbigay liwanag sa isang malupit na larawan ng digmaan. Ang mahinang sikat ng araw ay tumagos sa makapal na itim na usok mula sa hindi mabilang ng mga bomb craters na nagpabaho sa hangin ng amoy ng pulbura, sunog na metal, at jet fuel. Ang preemptive airstrike campaign ng Amerika at Israel ay pansamantalang natapos, na nag-iwan ng isang wasak na battlefield na may habang dandang kilometro. Sa mga complexes na dati ay ipinagmamalaki ng industriya ng depensa ng Iran, mga guho na lamang ang natira. Ang mga pasilidad sa paggawa ng UAV ay ganap na nawasak. Ang mga bunker doors ay winasak ng mga GBU-57 Massive Ordnance Penetrator na naglantad sa mga gumuho na tunnels, nadurog na production lines, at natunaw na weapon depots. Ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng asymmetric warfare gamit ang suicide drones ay halos nabura, isang strategic loss na hindi agad mapapalitan sa maikling panahon.
Gayunpaman, ang halagang ibinayat ng alyansa ay napakabigat din. Ang ulan ng ballistic missiles mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ay naging sanhi upang ang tactical victory ay maging isang madugong realidad. Sa mga forward air bases sa Middle East, ang mga runways ay nawasak, ang mga hangars ay gumuho, at ang mga fighter jets na nakakahalaga ng 10-10 milyong dolyar ay nadurog. Ang rescue forces ay walang tigil na nagtatrabaho sa gitna, mamgaguho upang magligtas buhay at pumatay na po'y maraming mapiloto, teknisyan, at sundalo ang hindi na kailanman makababalik. Sa himpapawid, ang mabakas ng aerial battle kagabi ay malinaw pa ring makikita sa pamamagitan ng mahahabang guhit ng usok at mga pira-pirasong metal na nakalat sa disyerto. 12-12 ng mga fighters mula sa 3 panig ang nabaril. Ang mga elite pilots na dumaan sa mahal at masusing pagsasanay ay nasawi matapos ang mga life and death maneuvers. Ang aerial combat ay nagbigay daan na ngayon sa matinding electronic reconnaissance at search and rescue operations. Ang ma-early warning aircraft ay patuloy na nagpapatrolya sa ligtas na distansya, nangongolekta ng huling data matapos ang isang madugong gabi ng sagupaan. Walang panik ang maaring magdeklara ng absolutong tagumpay. Ang pagkawasak at sakripisyo ay pantay na ipinamahagi. Ang Abril 7, 2026 ay itatala sa kasaysayan bilang isang malupit na aral sa modernong digmaan kung saan ang high technology ay hindi nagdadala ng absolutong kaligtasan, kundi napapataas lamang ang antas ng pagkawasak. Ang pagkawasak ng military-industrial complex ng Iran ay nakamit ang tactical goal sa madaling panahon, ngunit kasabay nito ay nagbukas ng isang bagong siklo ng arms race. Ang Middle East na dati ng Chaulua, firepot, ay lalong naging magulo. Ang mga bansa ay nagsimulang suriin muli ang kanilang buong military doctrines. Walang kapayapang nilagdaan. Ang nga puwersa ay umurong, ginagamot ang kanilang nga sugat, at muling nag-armas naghahanda para sa mga labanang mas malupit pa. Hindi nare-resolba nga modernong digmaan ang ugat ng tunggalian. Binubura lamang nito ang lakas ng bansa, tinutupok ang buhay ng tao, at nakiwan ng nga dead zones tuyo, nagliliyab sa ilalim ng araw ng disyerto na hindi kailanman lalamig.